Okay, usapang kalusugan po tayo. Alam niyo mga kababayan, totoo no, na naririnig na natin nung bata tayo na health is wealth. Lagi po natin naririnig yan. Pero kailan ba natin ito sineryoso? Seryosohin lang po natin yan kapag merong nagkasakit sa ating mga mahal sa buhay o sa ating mga kaibigan o pamilya. Nagiging mahalaga lang sa atin ang usapin sa kalusugan kapag tayo po ay may nararamdaman na. Ayan. So, usually, pag bata ka pa, wala pa masyado, no? Yung iba na nagkakaroon na ng karamdaman. Pero kagaya ko, healthy ako nung araw. Pero ang mga kinakain ko talaga hindi talaga mabuti. So, mga kababayan, papansinin lang natin ang ating kalusugan kapag meron na tayong iniindang sakit. At the age of 32, nakaranas ako nung nung talagang masakit sa talampakan, yung tumaas yung uric acid. Hindi, uric acid lang, wala pa ako sa gout. Ibang baitang yun eh. O yun. So pinagaling ko yung sarili ko after 3 months, talagang nag-diet ako, inayos ko. May gamot na binigay sa akin pero nakakasira daw ng kidney, hindi ko tinapos. Ano. Hindi naman na bumalik. Nawala na yung uric acid na yun. And then, after 12 years, so at the age of 42 ata yun, 43 ata ako, mga 2-3 years ago, habang nagbabalita ako sa PTV, sa Ulat Bayan, 6 to 7 p.m., 6:30 yun, nangangalahati pa lang yung programa, hindi ko talaga kinaya. Talagang namilipit ako sa sakit ng tiyan dahil sa acidity. So, nung punta ako ng ICU, hanggang madaling araw ako doon bago nawala yung sakit, apparently meron pala akong gallstones at saka yung acidity. So, inayos ko yung aking kalusugan. And then, October last year, may libreng check-up sa office. Nagpa-check up ako at doon ko na nakita na talagang bagsak ako sa lahat ng bagsak ako sa lahat. Mataas ang mga creatinine, may high blood na, ganyan. Pati sugar, mataas. Mga boundary na. So, nag-take na ako ngayon ng maintenance medicine. At the age of 45, sinimulan ko mag-take ng maintenance medicine. At nag-diet na ako ngayon. Hindi na talaga ako nagra-rise. Pero pag may mga pagkakataon talagang kailangan, yun, nagra-rise ako. Pero as much as possible, hindi ako nagra-rise, pasta and bread. Ngayon, alamin natin, kasi tayo, kagaya sinabi ko, 3 pagkakataon na nasaktan ako. Namimilipit ka sa sakit, dun ko lang naiisip na magpa-check up. Okay? So, gaano ka-importante yung aware tayo sa mga karamdaman na meron ang katawan natin. At ngayon po, meron po tayong libreng check-up. Kasama po natin ngayon ay isang internal medicine adult disease specialist. Magandang gabi po at welcome sa KND News. Dr. Allen Kirit. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagbisita sa ating programa. Hello sir, good evening. Thanks for having me. Ayan. So, marami pong mga Pilipino yung ipinagpapaliban yung pagpapacheck up, lalo na wala naman nararamdaman. Gaano po kahalaga yung yearly nagpapa-general check-up tayo? Okay. Dapat pag adult tayo, at least every 6 months nagpapa-check up nga. Usually kapag mayroong abnormal na lab test, dapat nga every 3 months pa. Mahalaga 'yon kasi para at least ma-monitor natin yung progress or kung lumalala yung sakit natin. Okay. So, ito po yung tanong, may mga sintomas ba na akala natin ay normal lang, pero delikado pala? Actually, in terms of symptoms, yung sintomas, madami, almost lahat ng sintomas pwede. Pero pangkaraniwan, ang ubo,
Kasi akala natin ubo lang siya, gagaling din. Pero pag may ubo, minsan tumatagal. So pag tumagal, minsan akala natin normal lang dahil sa panahon, pero Mhm. yun pala, tuberculosis na, or kaya pneumonia, or other infectious disease na. So, Mhm. importante na masuri agad yan, lalo na pag lumalala yung sintomas. Mhm. Well, ano ba yung sintomas na kailangan mo na talagang dalhin sa espesyalista, lalo na sa mga nagkakaedad na, ano, pag sinabi mo bang nagkakaedad na, ano yung number na yon sa edad? Is it 25? Is it 30? Is it 35? Is it 40? Okay, depende siguro. Kasi dati, pag sinabi natin adult, 19 years old yon, Mm. okay? Pero sa panahon ngayon kasi nakikita namin yung mga sakit talaga na dating nakikita sa 40 years old, makikita na natin mga nasa 20 years old na. So, nagbabago yung dynamics ng medicine, no? So, Mm. kailangan magpa-check up na. Siguro mga walang edad, no? So, depende pa rin. Mhm. Well, sinasabi nila, uh, prevention is always better than cure. Pero sa totoong buhay, in real world, sa dami nyo ng naging pasyente, Mm-mm. gaano ba katotoo yung prevention na ito? Ano ba talaga yung common na ginagawa ng mga Pilipino na epektibo para ma-prevent yung mga sakit na ito? Okay, sa panahon ngayon, sabihin natin, ang common kasi yung ubo ngayon. So, lagi namin ine-encourage na magsuot ng face mask, Mm. maghugas ng kamay, kasi sa panahon ngayon, mahirap gamutin yung mga simpleng flu dati. Okay, so ngayon medyo matagal na yung mga ubo, so mas mahal yung mga gamutan. Mhm. Mas matagal din ang gamutan. Kaya mas mahalaga, kaya ina-encourage namin, prevention is better than cure pa rin. Mhm. Okay, ito yung pinaka-basic question, ano? Kagaya ni Sir Johnny Esteban Jr. at saka ng mga katulad ng edad namin ni Sir Johnny. Mm. 40 pataas. Ano yung bisyo na pinaka-malaking kalaban ng adult health? Siguro sa ngayon, smoking pa rin. Pero medyo nagpapantay na sila ng vape, no? Kasi dati smoking lang, then nauso yung vape. Ang reason kasi dyan, kaya talagang smoking, talagang problema, kasi dun sa chronicity niya. Kasi, for example, 20 years old ka, asymptomatic ka hindi mo pa rin, 20 years old ka nagsimula manigarilyo, hindi mo Mhm. agad mararamdaman yung sintomas kasi marami ka pang alveoli para mag-compensate. Ibig sabihin, hindi pa masisira agad-agad yung baga mo. Siguro, kapag tumagal yan, mga 50 years old, dun pa lang nararamdaman yung sintomas. Kaya nagiging problematic siya. Mhm. So ngayon, smoking pa rin ang pinakakalaban namin na kaya ina-encourage namin stop smoking. Hindi namin ina-encourage na mag-decrease ng sticks, pero gusto talaga namin stop smoking. Okay, stop smoking. So yun ang pinakamalaking kalaban sa adult health, ano? Yes. Narinig natin yun, ano, Virgilio? Smoking or vape. Hindi binanggit Ah, yung babae. Okay, malinaw yun. Mula sa doktor yung sagot eh. Okay. Okay, eto ngayon ang question ko. Kasi before, nanigarilyo po ako. At the age of 18, sina ako noon, hanggang, tapos nahihinto ng ilang taon, tapos nagtutuloy na naman. So, mga 43 years old na totally stop na. Hanggang ngayon, di na ako naninigarilyo. Meron pa rin pa ba itong consequence sa future ng katawan ko? Although mga 4 years na akong nag-stop. yes, kasi ang damage na smoking talaga ng nicotine itself, irreversible na siya. Ibig sabihin, kung ano yung damage na nakuha mo nung naninigarilyo ka, hindi na siya mare-reverse pa. Oh. Ngayon, for example, nag-stop ka, mas hindi lalala yung damage compared sa nag-i-smoke pa rin. So pag in-stop mo, at least hindi na madadagdagan yung damage. Pero kung tatanungin mo ako, andun pa ba yung damage, magagamot pa ba, mare-reverse pa? Hindi na. Pero at least hindi na yon lalala pa or hindi magkakaroon ng mas malalang komplikasyon. Okay, Doc, medyo kinabahan ako sa sagot mo, no? Kasi Mm. minsan
nakakapanood tayo sa social media, sa TikTok, sa Facebook ng mga videos about health na kapag nag-stop ka daw magmanigarilyo, naturally, ang body natin, merong panlaban na i-regenerate niya yung mga na-damage niya sa lungs mo. So, hindi pala ito totoo. In terms of regeneration, sabi mo nga, nagre-regenerate. Dalawa lang naman ang organ na nagre-regenerate talaga, skin and liver. Okay? Yung lungs, siyempre, pag na-damage yan, may damage na talaga yan. Like for example, sa brain, pag na-stroke, meron na talaga yan stroke. Okay? So, hindi naman na mawawala yon. Yung tuberculosis, may peklat na. So, hindi mawawala yan. Pero, kaya nawawala yung sintomas, baka yun yata ang ibig mong sabihin, no? Nawawala yung mga simptomas ng mga naninigarilyo kasi nga meron nagko-compensate pa, hindi pa sira yung mga normal cells mo doon. Pero yun nga, kaya ina-encourage pa rin namin stop smoking pa rin. Okay. Well, akala ko kasi, may videos ako napapanood. Kaya nakafollow ako sa mga health Facebook page at TikTok, ano. Meron akong na nag-heal daw after 2 to 3, 4 years na nag-stop ka na totally ng smoking and nag-heal daw yung lungs mo. So, hindi pala ito totoo. Theoretically, yes. Hindi naman kasi nagre-regenerate. Pag nasira na, in terms of nagkaroon na ng damage yung liver, okay? Hindi na siya magre-regenerate kasi yung lung cell mismo, yung lungs, hindi naman siya, nagkakaroon siya ng peklat, nagkakaroon siya ng fibrosis, pero hindi na siya magre-regenerate. How about yung sa case ko, Doc? Ako po'y talagang athlete. Nagba-basketball po ako at least 3 times a week. So, what I mean, tumatakbo talaga ako, hinihingil ako, pinapawisan ako. So, hindi ba yung nakakatulong sa pag-regenerate ng lungs ko? Yes, nakakatulong siya in terms of normal cells pa, okay? Pero yung mga damage na, as is na yon, peklat na yon, para ka nagkasugat, di ba, nagpe-peklat sa balat. So, merong mga peklat, yung na hindi na talaga nagiging normal skin yon. So, ganun din sa lungs. Pero, good yon na nag-exercise ka, at least yung mga normal cells nagkakaroon ng na-exercise pa rin. So, hindi nababawasan yung damage cell, pero naiiwasan mo yung pag-age ng mga normal cells. Okay. So, kanina nabanggit ko, Doc, na ako po'y nakafollow sa mga Facebook page na about health. Sa dami nito ngayon, ano yung paniniwalaan mo sa hindi? How to determine kung yung mga napapanood natin sa social media ay totoo at hindi. Dahil magkakaiba minsan ng opinion ng mga doktor. Makikita mo naman, mayroon din silang titulong MD o doktor din sila. Pero iba yung kanilang paliwanag sa ibang doktor. So, how do we assess as a, alam mo yun, layman? Kumbaga wala naman kaming alam sa medical talaga. Okay. Marami naman tama sa internet or sa mga social media na information regarding sa medicine, okay? Sa amin kasi, sa aming mga doktor, ang pag-treat namin or ang paggagamot namin sa mga pasyente, individualized. Ibig sabihin, dapat tailored fit sa bawat pasyente. For example, ang gamot, alam natin, yung metformin, pinaka-common. Ang gamot sa diabetes, metformin daw. Yes, that's correct. Pero ang question dyan, applicable ba siya sa pasyente na may liver problem, kidney problem? Kaya kailangan mo pa rin magpa-consult sa doktor kasi individualized. Kumbaga, nilalaro namin yung medicine kung ano yung best for that specific patient. So, yes, kung ang tanong nyo, sir, is ano yung paniniwalaan? Yes, basic information. Pwede ka maniwala sa internet. Pero, kailangan mo pa rin i-validate or magpa-consult sa doktor. Depende kasi yun sa history and sa current status ng health ng pasyente. Ako kasi, Doc, personally, takot ako magkasakit. Una-una, gastos yan. Yung inipon mo ng 5 to 10 years, isang malalang sakit lang yan, ubos lahat yan. So, if you're thinking about your future, you have to
You need to try your best to be healthy. And minsan, alam mo yun, nagdadrive ako tapos para may mga gumagalaw-galaw sa vein sa likuran ng ulo ko, kinakabahan kagad ako. Para bang feeling ko hindi kaya atakihin ako ng aneurysm, something like that. Yung pagiging OA ba, tama lang ba to or minsan hindi naman kailangan? Yung pagiging, wala naman OA pag may nararamdaman ka, sir, no? Pero, ma-justify mo. Siyempre, gusto mo yung peace of mind na parang, Correct. ay okay lang ako. Kaya nga, yun ang ine-encourage namin na magpa-consult. Mhm. Well, pwede yung iba kasi nanonood, nag-google. Gaya nga na sinabi ko kanina, individualize ang paggagamot sa pasyente. Kahit meron dyan information, hindi ibig sabihin, like sa Google or yung mga nararamdaman mo, pag ginoogle mo, sasabihin ng pasyente, Dok, nabasa ko, hypertensive ako pag sumasakit yung batok. Okay. Pero pagdating mo sa ospital, normal pala yung BP mo or yung 24-hour BP mo, normal. Yun pala muscle pain lang. Kaya kailangan mo pa rin ma-validate yun, siyempre, sa specialista. How about Yes, for your artificial peace of mind. How about artificial intelligence? Kasi I remember nung lumabas yung result ko last October, syempre papakonsult ka sa doktor para alam mo talaga yung kung paano babasahin yung result na yon, no? ECG, ultrasound and everything. Ginawa ko, pinicturean ko, tapos pina-analyze ko rin sa AI, sa ChatGPT. So may sagot siya. Kunumpare ko ngayon yung sagot niya at sa sagot na kinonsulta kong doktor, iisa lang. So nakakatulong na ba ngayon yung AI na yan? O syempre, para sigurado talagang kailangan pa rin talaga ng doktor? Yes, nakakatulong. Siyempre sa advancement ng mga technologies, ng mga technology, no? So, makakatulong yon. Pero, hindi pa rin niya masasagot hindi niya ma-overrule yung history ng pasyente. Kasi, yung history ng pasyente na sinasabi niya, meron din sariling clinical eye yung mga doktor na hindi siguro makikita yon ng artificial intelligence. Then, merong pagkakapareha pero yung accuracy, yung pagiging tama niya sa individual na pasyente, baka magkaroon kasi ng problema kung aasa tayo sa AI. Alright. Okay. Doc, maraming nanonood po sa atin mula sa Europa sa pamamagitan ng WRRP. Sir Dick Villanueva, kung may mga katanungan kayo dyan, pwede kayo mag-comment lang dito. No? And even sa Hong Kong, DJ AC, good evening po sa inyo. Gina Agustin from Makati City. Kung may mga katanungan kayo sa health, si Sir Doc Allen ay sasagutin niyo ito. Ito muna, question. Doc, ako ay isang broadcaster, television. Meron ako morning show na nagsisimula ng 6 a.m. So, basically, gising na ako ng 4 a.m. Ang tulog ko, every day, Monday to Friday, is 4.5 to 5 hours only. Ano yung panganib nito sa aking kalusugan? Siguro pag matagal ka ng kulang sa tulog and stress dahil sa work, ang pinaka-outcome nun kasi magdi-decrease yung immune system mo. Okay? So magiging prone ka sa mga diseases. Kaya nga pag ganyan, usually pag adult, nagre-recommend din kami ng mga vitamins para at least may panlaban ka pa rin, okay? Sa yung immune system mo. Kaya at least sa adult, at least 6 to 8 hours, siguro dapat i-maintain natin yon para for mental health din. O yun nga. Kaya pinag-iisipan ko na bitawan yung morning show na yan. Ngayon, well, may question daw sa Paris, France. Basahin nga natin. Okay, hintayin po namin yung tanong, Sir Dick Villanueva. Okay, next question. Yung high blood. Ito yung common sa mga adult. At kayo po siguro na halos lahat ng pasyente nyo ay ito yung concern. Ano? Pakipaliwanag nga po itong high blood para sa mga Pinoy. Okay. Ang hypertension sa ngayon, no? Kasi merong small portion na hereditary siya. Meron din
mas malaki ang portion na acquired siya sa panahon ngayon. Kasi ang hypertension, cardiovascular disease yan. Ibig sabihin, sakit sa puso, saka sakit sa mga ugat sa katawan. So, kapag ang tao mahilig kumain ng mga maalat, madaming matatabang pagkain, so magkakaroon yan ng deposition doon sa mga ugat natin. Kaya magkakaroon ng mataas na presyon. Kaya hindi agad yan magkakaroon ng sintomas sa mga sa early stages, no? Kaya ine-encourage namin kung sedentary lifestyle, kung mahilig ka sa mataba, sa maalat, magpa-check up sa doktor kasi bago pa malate na makita natin na hypertensive ka, then mapunta sa complications gaya ng kidney diseases, stroke, and atake sa puso. Okay. Total naman nanonood yung nanay ko mula sa California, no? Good evening, Mami. Yung mother ko, may katwiran ito eh. Kakain siya ng steak, ng lechon, o whatever na mga ipinagbabawal. As long as an hour before, 2 hours before, magte-take siya ng maintenance medicine o yung mga lasortan. So, tama ba yung gano'n? Para marinig niyo mismo. Tama ba yung gano'n? Ang pinag-uusapan natin sa BP is yung presyon. Okay. Yung mga fatty foods, as long as mababurn mo naman, then kaya mong i-burn, tingin ko pwede naman kasi may mga good cholesterol pa rin eh. Pero hindi namin ini-encourage yun kasi sobrang laki ng bad cholesterol sa isang steak. Kung pag-usapan natin, steak, no? Tapos magiinom ka ng anti-hypertensive meds mo, hindi naman nun cover yung para sa cholesterol mo. So, mas mahalaga na i-measure natin yung lipid profile or yung cholesterol level niya para at least mabantayan din natin, then mabigyan ng gamot. So, kung tama, wala namang problema kasi anti-hypertensive meds yun. Ibig sabihin para sa BP. Pero yung kinakain niya kasi, kung makolesterol, I think kailangan niyang magpa-check na lipid profile at least every 3 months. Well, kabisado na ng nanay ko yan dahil masipag sa hospital yung mother ko dyan sa California. Ngayon, ako naman, since October, hindi na ako masyado nag-rise. As in, ang pagkain ko ay lettuce. Yun ang ginagawa kong kanin, Doc. Pero, kumakain pa rin ako ng fried chicken, ng mga matatabang pagkain. Pero ang partner niya na ngayon ay hindi na carbs, hindi na pasta, hindi na bread, kundi lettuce. Do you think may maitutulong to? Medyo pumayat ako pero may maitutulong Yes. to. Yes, may matutulong yon kasi ang fiber, prevent niya yung absorption ng yung mga bad cholesterol saka yung mga carbohydrates. At least nako-compensate pero kailangan mo pa rin i-burn out yung mga cholesterol na nakakain mo. Pero kailangan pa rin natin ng cholesterol sa katawan. Pero make sure lang na yung portion na hindi natin kailangan nababurn mo. So malaki matutulong kung nag-less ka na ng carbohydrates, then nagpalit ka ng lettuce kasi fiber yon. So balance naman. Pero kailangan mo pa rin mag-add ng carbohydrates sa diet. Hindi pwedeng totally out ng carbohydrates. Well, eto kwento ko lang sa'yo. Yung kilala ko, na namatay siya dahil sa aneurysm at iba't ibang komplikasyon because takot magpa-check up sa doktor. May mga Pinoy na ganito eh. I'm sure na encounter mo ganito, Doc Allen, ano? May mga Pilipino na nagsa-self-medicate at mas prefer nila mag-self-medicate at kumain ng mga gulay-gulay na lang kapag nakakaramdam ng masama kaysa magpa-konsulta sa doktor. Paano ba natin maalis sa mentality ng mga Pilipino na kailangan talagang magpa-konsulta sa doktor? Para mawala yung takot? Mahirap na tanong yan. Okay. Siguro nasa na yan, medical side, siguro dapat yung mga doktor natin friendly, no? Hindi nakakatakot sa pasyente. Dapat approachable sila para at least saka-encouragement sa mga pasyente na pagpa-consult sila. Kailangan din natin i-explore or i-improve
yung mga health education para at least alam nila kung kailan dapat magpatingin sa doktor, kung kaya pa ba na self-medication yan. Siguro importante yon. Yun yung ma-advise ko na i-advocate, yung advocacy na palawigin pa Mhm. yung pagpapakalat ng health education. Mhm. So, importante talaga yun. Ano? Well, kami, may programa po kami sa PTV. May segment kami dyan na Say ni Doc. One of these days, i-guest din po kita doon for a particular topic. Ano? Kasi nga po, ini-inform natin yung ating mga kabayan sa mga common na mistake na akala natin tama, yung pala mali. Nadidisgrasya, lalong mas lumalala. Okay. Tama lang po ba yung edad ko? Nag-take ako ng maintenance medicine sa hypertension at saka sa high blood at the age of 45. Actually, sa panahon ngayon, healthy na nga yan eh. Ibig sabihin, late ka na nag-take. Kasi sa ngayon, sa mga nakikita namin, mga nasa 20s, may diabetes na. Mga sa 20s, hypertensive na. Kasi iba na rin yung diet ngayon eh. Marami na ngayong mga fatty foods. Nagkalat na sila. So, walang talagang age group na dapat normal lang na ganitong age, ganon. Kasi ang profile ngayon ng patient, yung dynamics niya talaga, nag-iiba. Okay? So, meron mga 20s talaga na ini-startan na namin na antihypertensive meds. Well, ito lang naman sarili ko lang pag-aaral sa pagbabasa ko rin, ano? Pag-google, paghahanap ng mga information. Kasi ang ating mga binibiling mga gulay, gusto natin maging healthy, no? Karamihan daw ay pinalaki dahil, kumbaga, na-harvest yan because of fertilizer. Gano'ng kahalaga yung organic talaga? Yung tanim mo, kung may bakante kang lote, at yun din yung mismong kakainin mo, mas may chance ba na mas hahaba ang buhay natin sa gano'n? Compared to organic, no? Siyempre, mas healthy ang organic, yung walang fertilizer kasi chemicals yan eh. Pero I think kapag naluto naman na maayos, then na-prepare ng maayos, wala naman magiging problema. Same pa rin yan, gulay pa rin yan. So mas fiber pa rin yan, may mga micronutrients pa rin yan. So same lang, wala naman pinagkaiba yun. Okay, well, kasi meron ako nababasa yung mga GMO, lalo na sa China, na mga ginagamit na fertilizer na delikado daw sa katawan, na tumatagos kahit pakuluan mo ng husto. Depende siguro sa specific chemicals, no? Pero I think ang pinaka-endpoint niyan, mas maganda kung sa safe tayo bibili sa safe manufacturer or sa safe na distributor tayo kukuha ng Yes. mga gulay na kakainin natin. Ito talagang ugali ng mga Pilipino to, no? Basic na basic. Even DSWD, ito ang pinamimigay. Cup noodles, pansit canton, at yung 3-in-1 coffee. Gano'n to kadelikado sa kalusugan ng tao? Okay, kung moderate lang, no, hindi araw-araw, okay lang yan kasi normal naman na may panlinis tayo ng katawan. Ibig sabihin, yung mga excess salt, yung mga excess fats, nalilinis ng kidney, ng liver. So, kung mga relief goods lang, pantawid gutom lang, wala namang problema doon. Pero siyempre, ibang usapan kapag inabuse na, everyday ka nagno-noodles, everyday ka nagko-coffee. So, nandiyan na papasok yung mga acid reflux, kidney diseases, mga ganon. Okay. Question from Paris, France, Sir Dick Villanueva. 1979 po, chain smoker ako, then huminto ako ng 1984 till now. So, yung chain smoker siya for 5 years, 1979 to 1984. Meron din po bang damage sa lungs ko? Kasi po after ng COVID pandemic 2020, nagpa-scanner ako sa lungs pero wala naman pong nakitang damage ayon sa specialist dito sa Paris.
Yes, possible naman talaga walang makita, no, sa mga CT scan. Lalo na kung 5 years ka lang nag-smoke, tapos in-stop mo na. Pero hindi naman kasi noon, walang scan na makakakita ng 100% alveoli mo. Ibig sabihin, that's too little para makita na, that's too small para makita yung irreversible damage na sinasabi natin kanina. Mm. So, ibig sabihin, considered pa rin as normal pa rin yung lungs. Yun siguro ang sinasabi niya. Pero kasi walang scan na makakakita ng 100% na alveoli natin. Siguro, ang tinitingnan dyan, yung function, yung functional capacity ng lungs mismo. Alright. Okay. I hope nasagot yan, ha, Sir Dick. Okay. Etong question ko ngayon. Ilan taon na po kayong doktor, Doc Allen? Doc Allen, narinig mo ako? Sorry. Yes. Yes. Ilan taon na po kayong doktor, sir? Since 2016, 10 years. yes. Happy yes, 10 years, yes. 10 years anniversary. Congratulations, Doc. Ngayon, Thank you. ayan, growing up, ikaw ba ay punersa ka lang ng magulang mong magdoktor o talagang ito yung pinili mong direksyon sa buhay mo? Gusto ko talaga maging doktor. Siguro, childhood dream ko to, bukod sa paglo-lawyer, no? Pero ito talaga pinili ko. Siguro ito yung calling ko talaga. Alright. Ngayon, ano yung pinaka hindi mo malilimutan? Yung tumago sa puso mo na pasyente mo, na senaryo na napagaling mo or ginamot mong pasyente? Siguro meron akong pasyente na talagang nag-assist uli. I mean, nag-flatline yung cardiac monitor niya. Then na-revive namin. This patient, naputulan pa ng paa, pero ngayon nagpa-follow up siya sa akin. As in, second life niya kasi talagang na-resuscitate lang namin kasi usually, siguro, sa 10 pasyente na i-resuscitate mo na nag-flatline, siguro mga 3 lang ang pwedeng, 3 or 2 lang ang pwedeng maging successful doon during confinement niya, no? Pero siya talaga, as in, awake siya, nagpa-follow up siya hanggang ngayon. So, yun yung siguro pinaka di ko makakalimutan na achievement, no, sa pagiging doktor. Pero kamusta ang mental health mo? Of course, tao lang tayo, may puso tayong tao na minsan na-attach tayo sa ating mga pasyente. At of course, sa 10 years mo sa profession, they come and they go. Kausap mo ngayon, next month mo, wala na. Kamusta yung mental health mo dito? Sanay ka na ba or minsan naapektuhan ka pa rin? Walang word na sanay. Siguro nag-a-adjust ako. Siguro nag-a-adjust yung emotion ko. Physically tiring kasi, nakakapagod physically ang maging doktor. Pero ang iniisip na lang, ito yung ginusto ko eh. Ito yung profession na pinili ko. So, kapag may namamatay, kung may nagkakasakit, siguro nag-adjust na ako, pero hindi ako nasanay kasi nalulungkot pa rin naman kami kapag merong nababawian ng buhay. Especially sa mga bata pa ha, yung mga nasa 20 pero wala pa ng mga 20, 30 na nagkakaroon ng problema, tapos malala yung sakit nila, din namamatay. Siguro yun yung pinaka nakakaawa sa mga pasyente. Pero wala, ganun talaga, nag-a-adjust ako bilang doktor. Alright, well, more power to you and we hope na mas marami ka pang buhay na matulungan sa iyong profession. Doc Allen, bilang panghuli, ano pong masasabi nyo sa La Visual Corporation dahil alam ko bibigyan kayo ng pagkilala ng organization na ito? Thank you, La Visual Corporation, and sana makilala ko pa sila. Ayan. Maraming salamat, sir, sa lahat ng information na ibinahagi nyo sa amin. Pasensya na kayo, gabi yung programa po natin. But Yes. hopefully, That's okay. marami tayong na-reach na nabuksan na isip na mga adult na may mga katanungan sa kanilang kalusugan. Again, more power to you and God bless.
Nakapanayam po Thank natin, you. Dr. Allen Hirit. Maraming salamat po. Thank you and good evening. God bless, Doc. Okay. Mga kababayan, ang dami natin natutunan ngayong gabi. Iba talaga. Ang dami ko pang tanong no? Pero nahihiya lang ako. Anyway, mga kababayan, dyan lamang po kayo. Magbabalik pa ang KNB News.